Ang nakaraan, tuluyan ng nag-api ng mga mersenaryo at nang hukbo ng ating bida ang mga halimaw na kanilang nakasagupa sa daan. Pinangunahan ito ng ating bida, na nagbigay ng tapang sa mga mersenaryo upang harapin ang iba't ibang klase ng mga nilalang sa loob ng kagubatan. Lahat ay kumikilos ng may buong tapang upang makaligtas sa panganib, halos walang pahinga sa pagputol ng mga puno at paglilinis ng daan patungo sa kanilang sasakupan. Sa wakas, nakapasok ang grupo sa looban ng masukal na kagubatan at namangha sila sa lawan na kanilang natano. Ngunit tila may isang tao na nagudyok ng hindi pagkakaisa sa mga mersenaryo, binabalak pang hikayatin ang mga miyembro na tumakas. Mariing tinutulan ito ng nakararami dahil sa mabuting puso ng ating bida. Halos lahat ay nagtataka at nagpatawag ng pagpupulong ang ating bida upang pag-usapan ang mga posibleng kapahamakan na darating, upang ito ay kanilang mapaghandaan. Ang pagpapatuloy. Sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, bumalot ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang malambot na sinag ng buwan ay marahang dumadampi sa lupain, nagbibigay liwanag sa kampo ng mga mersenaryo. Habang pumupuno sa hangin ang tanging huni ng mga insekto, ang kalikasan ay tila nakikibahagi sa kanilang katahimikan. Makikita ang mga lampara na nagsisilbing liwanag, na tila nagbabantay sa mga mersenaryo habang sila ay natutulog. Makikita si Marcel, na nasa kalagitnaan ng mga ito, tuwid na nakahiga, na tila bangkay kung matulog. Nang siya ay may narinig sa kanyang paligid, sinusubukan niyang imulat ang kanyang mga mata at agarang damilat nang makita niyang papahulog sa kanyang harapan ang isang lampara. Nang inig si Gordon sa pagkagulat, napatanong siya, ano ang nangyayari? Habang ang lampara ay nasalo ng kanyang isa pang paa na papahulog sa lupa. Napasambit siya, ano yan, lumilipad na lampara. Nandidilat ang mga mata ni Kumag na tila nakakita ng multo. Sumambulat sa kanya ang isang maitim na halimaw na napakaraming mata, habang nililangkis ang kanyang mukha. Napanganga na lang siya sa takot. Napasigaw si Gordon, habang ang lahat ng mga mahimbing na natutulog sila ay nagulat at nasorpresa. Napalingon sila sa direksyon ni Gordon. Makikita si Marcel, na iwinawasiwas ang hawak na sandata habang sumisigaw, halimaw, magsialis kayo. Lumayo kayo. Nakikita ni Gordon ang mga silweta ng mga halimaw habang sinusubukan niyang tag-in, ngunit tila hangin lang ito na hindi niya matamaan. Makikita na naglapitan ng mga mersenaryo sa likod ni Gordon at sinasabihan siya kung anong meron problema Marcel man. Tumugon ng may takot habang pinagpapawisan ito na kanina mayroong halimaw dito, natatarantang inulit nito merong halimaw malapit sa akin. Tumingin ang mga bearang manlalakbay kay Gordon na tila ba sila ay nagtataka. At tinanong ulit si Marcel man kung ano ang kanyang pinagsasabi, wala naman silang nakikita na kahit na ano dito dagdag na sabi nila. Tila nagtaka si Gordon nang siya ay lumingon sa kanyang likuran at napasambit ito na, wala ba? Sinisubukan pang kumbansihin ni Gordon ang mga ito habang nakataas ang mga braso. Nagsalita ang isang mersenaryo na, baka panaginip lang, hindi nakakapagtaka na may mga kaliskis siya habang natutulog. Umaga na, kailangan nating maghanda kung may lalabas na halimaw. Pinipilit ni Gordon na hindi ito panaginip. At tuluyan nang nagsialis ang mga mersenaryo nang may pagkadismaya kay Marcel man. Habang ang mga ito ay papaliw na, biglang may dumating at mariin itong tinuran na, hindi talaga siya na naginip. Tila nagulat ang lahat habang nakatayo sila sa kanyang harapan, ito pala ang kanang kamay ni Kaor, dagdag pa nito na. Nagising din ako dahil may naramdaman akong kakaiba. Ang lampara na nasa lugar ko ay biglang nawala. Tila nagbago ang pakiramdam ng lahat, sila ay nataranta at nagkumpulan. Nagsabi ang isa tama na siya. Dagdag pa ng isang mersenaryo na may narinig siyang isang bagay kaya siya nagising. Tugon ng isa na meron din akong narinig na isang nakakatakot na tawa. Sumingit ang isa na, parang naramdaman din ng lahat ito ano ba ang nangyayari. Tumugon ang assistant ng Cerberus at sinabing kung anuman iyon, isang bagay lang ang tiyak, may mga bagay na nagmamasid sa tin. May nagsalita sa tabi ni Longhair, nakita nyo rin pala ang mga ito. Nagulat ang lahat at napasigaw ang lahat ng bossing, kamusta ang buhay-buhay? Itupla ang ating bida at isinaad niya na kailangan lahat ay magtipon. Makikitang nakapaligid ang mga mersenaryo sa paligid ng kampo ng ating bida. Sa loob nito makikita natin ang ating bida, si Kaur at ang kanyang kanang kamay,
si Jillian, Gordon at Belinda, na seryosong nakaupo. Binasag ni Gordon ang katahimikan ng sabihin nitong, napapalibutan ba tayo ng mga halimaw ngayon? Pagtatanong ito kay Ghislaine. Kaya lang, hindi natin sila nakikita ng malinaw at harapan dagdag na tanong ni Longhair. Ayon ang totoong mapanganib sa kanil, sagot ng ating bida. Siguradong sisimulan nilang sundan tayo kapag lumapit na tayo sa lawa, dagdag na nito. Sabi pa ng ating bida na ang mga halimaw na ito ay isa sa mga tagapamahala ng gabi sa kagubatang ito at tinatawag itong, The Hunter of the Dark Pallor. Makikita ang mga mahahabang galami nito at 8 mapupulang mga mata. Pagbibigay impormasyon sa pagkakakilala nito, maaari silang magtago sa dilim. Kaya hindi sila nakikita at hindi tinatablan ng mga pisikal na atake. Sila ay gumagalaw ng sama-sama sa daan-daang bilang, sinusundan ang kanilang biktima at inaalis ang liwanag sa paligid, pagkatapos ay hinihila ang biktima sa dilim. Dagdag na kwento pa ng ating bida. Nagulat ang dalawang kumag at nagsabi na daan-daang halimaw. Hindi sila makapaniwala sa bilang ng mga ito. Tumingin naman si Kaor sa labas na nanggigihil. Nagsalita si Belinda at napansin niyang kaya pala nawala ang ilang mga lampara. Tumugon si Kaor, mga demonyong halimaw. Gusto ba nila tayong paglaruan bago tayo patayin? Dagdag pa nito sugurin natin sila at patayin silang lahat. Mas mabuti nang mauna tayong umatake kaysa sumayaw sa kanilang kanta. Galit na Turan. Hindi, hihintayin natin silang umatake. Yun ang pinakamainam na pagkakataon para umatake pabalik, sagot ng ating bida. Sabi ni Belinda na, halos kalahati na ng mga lampara na meron tayo ang nawala. Maghihintay lang ba tayo ng ganito? Tanong ng eabab ng ating bida. Sinabi ni Ghislaine na, ang pag-atake ng walang plano ay magpapalabas lang ng kanilang sadistang ugali. Atras sila sandali at babalik na may mas brutal na estratehiya, dagdag pa ng ating bida na, mawawala ang pinakamagandang pagkakataon natin na tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Tumugon sila na, tapusin silang lahat ng sabay-sabay, dagdag na tanong ni Jillian kung ibig sabihin ba ng ating bida, kung may plano siya na salakayin ang daan-daang hindi nakikitang mga halimaw na di matitinag ng sabay-sabay. Tumugon ang ating bida ng oo. Makikita ang mga mercenaryo na nagtataka kung ano ang kanilang mga nasa kamay. Ang ating bida ay nagtanong kay Belinda, kung naibigay niya na ba ang magic scroll na hiningi niya dati. Oo, naibigay ko na ito sa lahat ng mercenary, turan ni Belinda. Maganda, sagot ng ating bida, dagdag pa nito na, ipapaliwanag ko kung paano labanan sila, habang ang kanyang mga tao ay nakatingin sa kanya ng may pagkamangha at kinakabahan. Makikita na nagplaplano sila para pabagsakin ang mga Nugget at Togo. Sa dilim na halimaw. Nagsimula ng turuan ni Ghislaine ang kanyang mga alagad habang gumugulit ng larawan ng mapa sa lupa gamit ang kanyang espada. Sambit ng ating bida na, ang grupo ng Pallor ay kasalukuyang pumapalibot sa kampo natin mula sa 3 direksyon. Pinapaliit nila ang bilog sa pamamagitan ng pagnanakaw ng ating mga lampara. Dagdag pa nito, sa pagsasalarawan na nito, sa dami natin ngayon, imposibleng matakpan natin ang buong lugar, lalo na kapag nakikipaglaban sa mga halimaw. Tumugon naman si Jillian sa plano at dagdag nito na dahil itinayo natin ang kampo sa tabi ng lawa, hindi tayo maaaring palibutan mula sa lahat ng direksyon. Sumang-ayon naman ang ating bida. Ito ay isang sitwasyon na medyo nakakapinsala, pero hindi ganoon kalala. Dahil tayo ang may hawak ng inisyatibo sa laban na ito, ngumiti ang ating bida na may kampiyansa sa kanyang mga mata. Samantala, ang unit ng mananalakay ay magtutuon ng puwersa sa mabilis na paglilinis ng kaliwang bahagi, mungkahi ng ating bida. Kapag muling nagtipon tayo kasama ang mga puwersa sa gitna at pinalibutan sila, ang tagumpay ay mapapasa atin, panghihikayat ng ating bida. Tayo ang magsisimula, tanong ni Belinda sa ating bida. Isinalarawan ng ating bida ang hukbo na hahatiin sa 3 sa pamamagitan ng pagsusulat sa lupa. Ang una ay ang hukbo ng kalasag ang harang sa kanilang mga pag-atake. Ang hukbo ng nangpapana ang pipigil sa kanila. Ang huli ay ang grupo ng elite na mananalakay, kasama tayo. Paglilinaw ng ating bida sa kanila, na ang hukbo ng kalasag at pana ay bubuo ng depensibong pormasayon sa gitna upang pigilan ang kanilang pag-atake. Pagkatapos nating muling magtipon kasama ang mga puwersa sa gitna at palibutan sila, ang tagumpay ay magiging atin, dagdag pa ng ating bida.
Tumugon si Jillian na, okay, naiintindihan ko. Habang si Gordon ay nagtanong kung posible ba talaga iyon. Sumang-ayon naman si Kaor at ipinaliwanag niya na, hanggat kayang mapanatili ang gitnang bahagi, tiyak na magtatagumpay tayo. Si Belinda naman ay nagtaas ng kamay at nagtanong ito sa ating bida, nang teka sandali, hindi ba sinabi mo na ang halimaw na Paler na ito ay kayang magsanib sa kadiliman at imyon sa pisikal na pag-atake? Kung gayon, paano natin sila lalabanan? Dagdag na tanong pa nito sa ating bida. Tinitigan nila ang ating bida ng may pag-usisa, habang ang ating bida ay tahimik na nag-iisip. Binasag naman ni Kumag ang katahimikan, at nagsabing, hindi ba mana ang sagot? Huwag mong alalahanin yan, Belinda, tugon ng ating bida. Ang ating panlaban ay ang Magic Scroll habang nakangiti dagdag pa nito. Nagbago ang eksena sa labas ng kampo na madilim, maririnig ang tunog ng mga halimaw. Makikita na ang mga mercenaryo ang gumawa ng pormasayon laban sa mga papasugod na halimaw. Sumigaw ang mga mercenaryo na, panatiliin ang pormasayon. Gaya ng sinabi ng boss, huwag hayaan na mabutas kahit ano pa ang mangyari. Habang makikitang papalusob na ang mga halimaw na nanlilisik ang mga mata. Sumigaw ang isa na ang huling lampara ay nakuha na. Sinabi ng lahat na may paparating na kung ano. Ang ating bida ay naglalakad pasulong ng dahan-dahan, at ito ay huminto. Mula dito naalala ng ating bida ang galing sa journal ng ekspedisyon ni Duque Delfin. Nalaman lang namin kalaunan na ang halimaw na Paler ay lubos na ayaw sa liwanag. Ipinakita ang ating bida na tila ay may pupunitan na papel. Kapag sila ay tinamaan ng matinding liwanag, ipapakita nila ang kanilang tunay na anyo. Dagdag pa ng ating bida at tuluyan na nga nitong pinunit ang mahikang papel at sumigaw ito ng gamitin nyo na ngayon. Makikitang sabay-sabay na pinunit nila Belinda, Jillian at ng dalawa sa Cerberus na si Kaor at Longhair ang hawak nilang mga magic scroll. Ito ay tumawid patungo sa taas ng kalangitan. Nagsilbi itong hudyat na kinagulat ng mga halimaw na nakatingin sa itaas. Sumambulat sa kanila ang matinding liwanag na nagpairita sa mga halimaw habang natatakpan sila ng puting sinag. Nagsisigawan ang mga ito sa galit na hindi nila inaasahan ang ganitong tagpo, halos nagpabulat ito sa kanila. Ito ay ikinagulat ng mga mercenaryo na nag-aantibay sa mga magaganap. Nagsabi ang isang mercenaryo na, ang kadiliman ng mga halyaw ay nagsisimulang mawala. Iyan ba ang kanilang tunay na anyo? Dagdag pa ni Gordon na hindi niya inaasahan na sobrang dami nito na matagal na pala silang napapalibutan ng mga ito. Nagsimula nang sumugod ang mga halimaw mula sa kagubatan, ang kanilang mga mabagsik na mata ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na buwan. Ang mga mercenaryo, na nakaposisyon sa paligid ng isang mataas na pader, ay nagbigay hudyat ng pagiging handa. Sa mga mukhang puno ng pag-aalala, makikita ang kanilang mga kamay na mahigpit na hawak ang mga kalasag, at ang kanilang mga mata ay nakatutok sa papalapit na panganib. Ang kanilang mga arbolita at palaso ay maingat na inihahanda. Sabay-sabay nilang binanggit ang sinaunang dasal para sa lakas at tapang. Mabilis na lumapit ang mga halimaw na parang alon ng dilim, sumigaw ang lahat ng nag-aalalang tinig, ang bawat isa ay nagbigay hudyat ng pagkilos. Itinaas ng bawat isa ang kanilang mga palaso at sabay-sabay na sumigaw, parating na sila. Maghanda para umatake. Sumigaw ang bawat isa mula sa grupo ng mga mercenaryo, ang kanilang tinig puno ng tapang at sigasig, magpakatatag hanggat makakaya. Habang ang mga puwersa ay nagsisimulang maghanda, ang bawat isa ay seryoso at tinitimbang ang bawat hakbang. Ang hangin ay tila humigpit sa tensyon ng darating na laban. Habang ang elite na group ni Ghislaine ay nakahanda at itinaas niya ang kanyang sandata, at sinabi na, dahil ipinakita na nila ang kanilang anyo, ito na ang panahon. Tila namangha na naman sa kanya ang kanya abab at mga mercenaryo, naghuhudyat na siya ang mangganguna. Ibinaba ng ating bida ang kanyang espada, at ang matalim nitong talam ay kumikislap sa ilalim ng liwanag, habang nakaharap ng buong tapang sa mga halimaw. Hindi siya gumalaw, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang malamig na banta sa mga nilalang na tila nag-aatubili ng makalapit. Naghanda ang hukbo ng ating bida. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng matinding pagnanais at sigla, puno ng determinasyong magtagumpay sa anumang mangyari. Ang hangin ay tila kumikilos ng mas mabilis, habang ang bawat isa ay tinitiyak ang kanilang mga sandata at armadora, habang nasa harap ang ating bida sa likod naman ay ang kanyang hukbo,
ang kanyang tinig ay bumaon sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit at pagnanasa para sa tagumpay. Itinutok ang kanyang espada at sumigaw, hukbo ng pananakop, tara na at sumugod. Hanggang dito na muna ang storya tungkol sa ating bida na si Ghislaine. Sana ay nagustuhan nyo ito. Sana ay huwag nating kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta. Sa susunod na kwento, tuluyan ng napalaban ang ating bida sa halimaw na tinatawag nilang mga mangangaso sa dilim, o mas kilala bilang ang Paler. Lahat ay kinakabahan dahil sa bilis at liksi nito, pati na ang nakakatakot nitong kaanyuan. Ang mga mercenaryo ay tila kumbinsido sa lakas ng ating bida, na siyang nangunguna sa pagsugpo sa mga halimaw. Tuluyan kaya nilang magagapi ang daan-daang mga halimaw na ito.